Hi, te, magandang hapo at tanghali pala. 'Di ba ang kwento ng buhay mo, nagiging ulila ka? Bakit to mga ukalan? Bakit naman? Ulila ka para maraming makarelate na ngayon kasi karamihan ngayon talaga, ang kaso talaga ngayon na taon, karamihan maraming mga magulang na iniwanan ang mga anak nila. Para kung mapapanood man ang kwento mo na mga naulila sa mga magulang na para hindi ganun ang wag nila sayangin ang buhay nila na mag-agum agad. Ikati, anong karanasan mo sa nangyayari naging ulila ka sa pamilya mo na walan ka ng nanay at tatay? Ilang taon ka ba nun? Nagmamatay ang nanay ko. 5 taon ako noon. Tapos, nung makaraan ng 1 taon, namatay din naman ang papa ko. Hanggang sa 7 kami magkakapatid. Pang-anim ako sa magkakapatid. Tapos, mayroon din magandang loob na nag-ampun sa amin. Kabag-anak mo rin? Yun ay tiya ko. Oo. Asawa ng tiyo ko yun. Dahil ang papa ko sa tiyo ko ay 2 lang sila. Oo. Magkapatid. Tapos lahat kami magkapatid, inalagaan nila. Pero grabe ang kumbaga grabe ang hirap ng buhay na dinanas namin. Nag-ano kami, nambubukid. Ang pagkain namin sa araw-araw, yung tinatanim lang ba sa bukid, yung sinasabing kamuting kahoy, kamuting baging. Yun lang ang pagkain namin, mais. Araw-araw hanggang sa nag-aaral kami. Ang hirap ng walang Ilang magulang. taong ka ba na ulila? 5 years. 5 years. So, kinder ka pa nun? Oh, Kinder. kinder. Kumbaga mulat na antandaan mo na lahat ang nangyayari sa'yo. Oo naman. Nag-ampon sa imo, so kamag-anak lang ng Tiyo. tiyo mo. So, hindi naman kayo inapi. Hindi naman. So, pinapaaral, hindi ka kumbaga, ang nag-ampon sa'yo, hindi ka talaga nagsisi. Ay, hindi talaga. Dahil tinuruan niya kaming maging magalang. May takot sa Diyos. At iyon. So, gaano kahirap na sunod-sunod sila nawala sa buhay mo, na nawalan ka ng magulang at saka tatay, kasi ngayon talaga na taon, karamihan naghiwalay, nag-broken family, hindi namatay, naghiwalay ang mag-agum, kasi ngayon parang hindi na talaga, sabi walang forever. Marami ngayong kaso, isa na din ako doon. So paano mo siyang tinanggap? Paano ka naging matatag sa edad mo na yun, na murang edad na 5 years old? Tinanggap ko yun. Tinanggap namin. Para sabi, tiwala sa Diyos. Tiwala lang. Kumbaga sa Kanya ka lang magtiwala. So, ang pinakamaganda, dahil napunta ka sa nag-ampo na mabait, pinapaaral ka, anong natapos mo? Elementary. Grade 6? Yes. So, hindi ka niya na napapa-high school? Hindi na. So, parang hindi ka na humirit na, paparalin niyo ako kasi natakot, nano ka din dahil hindi mo sila tunay kumbaga ng mama. Hindi na. So, ang ginawa mo, nagtrabaho ka na lang? Nagtrabaho ako sa Maynila bilang katulong. Oh. Para sabi makasurvive sa mga pangangailangan kailangan. Patulungan ko yung kapatid kong bunso sa pag-aaral din. Napagpatapos ko sa pag-aaral ng grade 6 din. Tapos umuwi na ako. Doon ako edad hanggang 23. 23. So, nag-asawa ka ilang taon? 23. 23, nag-asawa ka. Nag-asawa ako. So, sa bukid din? Sa bukid. Anong trabaho ng asawa mo? Nagbubukid din. Nagbubukid. Oo. At ilang anak nyo ngayon? 5. 5. O, sa 5 na kumbaga hindi na nakita makasaklap na hindi nakita ng mama mo, papa mo, na nagdakula ka kasi 5 years old ka, naging ulila. Sa katunayan nga, hindi ko sila nakilala. Bakit? Hindi ko kilalang mukha nila. Kasi 5 years old talaga, makalimot pa talaga, di ba? Parang wala ka pang puwang sa, kumbaga ang isip mo, hindi pa kumbaga okay. Okay lang, parang laro. Laro ang, ganun. Tosos ngayon, sawa ng Diyos naman siguro, mabait ang asawa mo. Mabait ang asawa ko. Kahit magbubukid lang. Ngayon, ang gusto ko lang, ang mga anak ko, mamulat sila sa magandang asal,
Tsaka hindi baga makapag-aral din sila kahit magbubukid. Oo. Ayun guys, na-share ko lang sa inyo kasi ngayon, marami talagang karamihan na ngayon na taon na walang forever, kumbaga. Kumbaga, marami ngayon na, kumbaga, ulila. Maraming iba ngayon na mga bata iniwanan ng magulang, naghiwalay, mga buhay siya, ulila, gabos, naging strong siya, 5 years old. Kasi ang swerte mo lang, kay may nag-ano sa'yo mo, may nag-alaga. Na mabait. Karamihan kasi ngayon, na naging ulila na paano ang buhay nila kasi walang nag-alaga, madrasta, merong nag-aano na or mga kamag-anak winalang hiya, hindi nalagaan ng maayos. Kaya ang swerte mo. Ang ano ko lang guys na masasabi, magiging strong tayo kung kahit broken family tayo o naulila. Anong masasabi mo, sa mga naulila, na iniwanan ng magulang, lahat ulila? Anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na karamihan, ganun ang kaso? Share ko lang sa mga naggaya ng ng nakaraan, huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay. Sige lang ng sige hanggat makamit nyo ang magandang buhay. Kumbaga, hindi magre-rebelde. Oo. Kasi walang mangyayari kung magre-rebelde kasi ang ano doon tundag sa kanila din, di ba? Yan. Sa inyo din. Kaya maghihirap kasi sabihin na wala nang magulang, magwalang hiya na sila, magre-rebelde na kasi walang Dapat sabi, kung saan ka nadapa, doon ka din tatayo. Oh, ayun guys, na ano ko siya kasi ngayon si Ate bumaba. Saan kayo na lugar? San Antonio. San Antonio, Pasakaw. Ano to? San Antonio, Pasakaw siya guys. Kasi ako, San Antonio ako, Minalabak. So ngayon, nagkakwentuhan kami ni Ate tungkol sa buhay niya. Kaya na-share ko din ang problema, ang buhay niya sa inyo. Tulad ng mga naulila, na mga pamilya, iniwanan ng pamilya, naulila o nagka-broken family o namatay, parehas lang yan ang kaso. Walang pinagkaiba. Magiging strong tayo. Na-interview ko si Ate kasi ngayon, magkasama kami ngayon na may pupuntahan kami na ano din, hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Kaya na-interview ko ang buhay ni Ate na magiging strong tayo mga naulila ng sa magulang na magiging matatag. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa kwento ni Ate. I-share nyo na lang ang ano namin, ang story ni Ate. Maraming salamat guys and God bless you and bye-bye. Mabuhay po kamo. Pa-subscribe din po ako and thank you so much guys.